Pakinggan nyo, malaking kapalpakan ito. Habang sinasabi ni Donald Trump na may mega deal na siya sa Iran at pumayag na raw ang Iran na i-dispose ang material na nuklear, sa Tehran ay sinabi nilang nahuli na nila ang Estados Unidos sa kanilang bitag. Sa Iran, sinabi nilang hindi handa si Trump sa mahabang digmaan at idineklara ng Tehran na ang kasulukuyang digmaan ang huling yugto ng 47 taong pagtutunggali nila kontra Estados Unidos. Ayon kay Donald Trump, may konstruktibong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran tungkol sa mas madandang kasunduang nuklear kaysa sa nilagdaan ni Barack Obama. Gayunpaman, ayon kay Trump, sadyang hindi nagmamadali ang panig ng Amerika sa pagpirma ng dokumento dahil pabor sa kanila ang panahon. Ano sa palagay nyo ang ginawa ni Donald Trump? Tama, binigyan ni Donald Trump ng dagdag na linggo ang Iran para pumirma ng memorandum kaugnay sa pagtatapos ng Oznamyanovanye. Dapat tandaan na sinabi ni kalihim ng Estado ng US, Marco Rubio, na isasalang-alang ng Estados Unidos ang mga alternatibong opsyon kaugnay ng Iran kung hindi magtagumpay ang diplomatikong pagsisikap sa isyu ng nuklear. Sa kabuuan, pag-usapan natin kung anong yugton ang narating ng negosasyon para tapusin ang gitnang silangan at sa paglagda ng tunay na kasunduang pangkapayapaan at, mahalaga, ng kasunduang nuklear. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Ayon sa administrasyon ni Donald Trump, pumayag ang Iran na i-dispose ang kanilang highly enriched uranium sa negosasyon kasama ang Estados Unidos. Sinabi ito ng opisyal ng White House sa CBS News. Naniniwala ang Estados Unidos na umano'y inaprubahan na ni Ayatollah Makhtabha MNI, pinakamataas na leader ng Iran, ang kasunduang ito. Ngunit nananatiling bukas ang tanong kung matutuloy ang kasunduan. Sinabi rin ng opisyal na tagapagsalita ng White House na bago pa man ang operasyong Epikong Put, ang sistema ng Iran ay ayon sa kanya nakakabahalang mabagal at hindi malinaw. Simula noon, lalong lumala ang sitwasyon kaya tumatagal ang lahat. Dahil dito, binibigyan pa ni Trump ng isa pang linggo ang mga Iranian. Tungkol naman sa kasunduang balangkas, kakailanganin pa ng ilang araw para tuluyang mapagkasunduan ito. Ayon sa opisyal, magiging 2 yugto ang kasunduan, lalo na ang agarang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Kapalit ng pag-alis sa blokadang Amerikano, susunod ang pag-uusap tungkol sa mekanismo para payagan ng Iran na bitawan ang ilang bahagi ng programang nuklear nila. Ayon sa opisyal, gusto ng Estados Unidos na mangako ang Iran sa pagtatapon ng mataas na pinagyamang uranium at paglutas ng iba pang isyung nuklear. Siguro, mananahimik na lang ako tungkol sa sinabi ni Donald Trump kamakailan na kukunin nila ang enriched uranium na iyon para sa kanila. Sinabi niya, sisiguraduhin kong kukunin ng Estados Unidos ang lahat ng enriched uranium ng Iran. Ano, nagsalita na naman ng walang saysay ang Amerikanong presidente, hindi na nila kukunin, i-dispose na lang? Ayan, sabi ng opisyal, naniniwala ang administrasyong Trump na mas kapaki-pakinabang ang kasunduang ito kaysa sa naabot noong 2015 sa ilalim ni Barack Obama na pinayagan ang uranium enrichment hanggang sa isang tiyak na antas. Kahit na, uulitin ko, wala pang kasunduan na kahit malapit man lang. Ayon sa tagapagsalita ng White House, wala pang desisyon sa pag-unfreeze ng asset ng Iran. Anumang pagluwag ng parusa ay nakabatay sa pagtupad ng Iran sa hinihingi ng US kaugnay ng layunin ni Donald Trump sa pambansang seguridad. Ipapaalala ko na sinabi sa White House na mula Sabado hanggang Linggo, si Pangulong Donald Trump ng US ay dapat magpasya kung itutuloy ang negosasyon sa Iran o simulan muli ang digmaan. Sa huli, sinabi ni Trump na ang memorandum ng pagkakaunawaan ay halos na pagkasunduan na at ang natitira na lang ay ang pag-finalize ng mga detalye. Sabi ni Trump, bubuksan daw ang kipot ng Hormuz ayon sa dokumento pero itinanggi ito ng mga Iranian pagkatapos. Ikinwento ni Trump na may konstruktibong negosasyon ang Estados Unidos sa Iran tungkol sa bagong kasunduang nuklear. Gayunpaman, ayon sa kanya, sadyang hindi nagmamadali ang panig ng Amerika sa pagpirma ng dokumento dahil pabor sa kanila ang panahon. Sabi ng Amerikanong Pangulo, mas maayos at propesyonal ang kasalukuyang negosasyon sa pamunuan ng Tehran kaysa sa mga nauna. Sinabi niyang nagbigay na siya ng tagubilin sa mga kinatawan sa negosasyon ayon kay Kitretz.
Trump, sinabi ko sa aking mga kinatawan na huwag magmadali sa kasunduan habang pabor sa atin ang oras. Dapat parehong panig ay mag-ingat at gawin ng tama, walang pagkakamali. Gaya ng inyong nauunawaan, lahat ng banta na muling simulan ang digmaan ay napatunayang walang saysay na satsat ni Donald Trump. Kasabay nito, nagbabala si Trump ng umiiral na pang-ekonomiyang blokeo laban sa Islamikong Republika ng Iran ay mananatili hanggang sa matapos ang bagong kasunduan, hanggang sa tuluyang maabot, mapagtibay at malagdaan ito. Muling iginiit ni Trump na nanatiling walang kompromiso ang posisyon ng Washington sa mga ambisyong nuklear ng Iran. Ayon sa kanya, dapat malinaw sa mga awtoridad ng Iran na hindi sila papayagang gumawa o bumili ng sandatang nuklear. Binatikos din ni Trump ang kasunduang nuklear noong panahon ni dating Pangulong Barack Obama na tinawag niyang paraan para makagawa ang Tehran ng arsenal nuklear. Muli niyang tiniyak na matutupad ang kanyang kasunduan. Hindi alam kung kailan o ano ito, pero tiyak na mas maganda ito. Sa kanyang panig, kinumpirma ni Esmail Bagay, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na mayroong tiyak na pag-usad sa pagtalakay ng posibleng memorandum ng pagkakaunawaan sa Estados Unidos. Pero ayon sa kanya, hindi pa ibig sabihin nito na mapipirma na agad ang kasunduan. Ayon sa kinatawan ng Iran, nakatuon na yon ang Tehran sa negosasyon para sa pagtigil ng digmaan. At pakiusap, hindi nila dinidiskusyon ang mga isiyong nuklear. Inakusahan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran ang mga opisyal ng Amerika sa pagbabago ng posisyon na nagdudulot umano ng dagdag na hadlang sa kasunduan. Samantala, sinabi ni Mohsen Razai ng Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran na sa pagsisimula ng digmaan sa Iran, nahulog ang Estados Unidos sa isang bitag na di nila matakasan. Narito ang kanyang pahayag. Plano nila na ang digmaan ay tatagal lamang ng 4 o 5 araw at sa pinakapesimistang senaryo, sinabi nilang hindi ito lalampas ng 15 araw. Dagdag ko, sinabi ni Trump na 4 na linggo ang pinakamatagal. Itutuloy ko, ang magnanakaw na pumasok sa bahay sa Iran ay naipit sa bitag ng kipot ng Hormuz habang tumatakas. Hindi sila handa sa matagalang digmaan. Tinawag ni Rezai ang digmaan bilang huling yugto ng 47 taong pagtutunggali laban sa US mula na mapatalsik ang monarkiya at maitayo ang rehimen ng mga ayatollah. Sabi niya, ang resulta nito ang magtatakda sa kinabukasan ng Iran sa susunod na 50 taon. Dagdag pa niya, at ito ay isang sipi. Nasa gatilyo na ang aming dalire at handa na ang Iran na ipagpatuloy ang labanan. Paalala rin sinabi ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na magiging bukas ang kipot ng Hormuz. Ngunit ang Iran ang lubos na magkokontrol nito at maniningil lang bayad sa lahat ng barkong daraan kahit patutol dito ang Estados Unidos. Paalala lang, bago ang digmaan, wala pa sa Iran ang ganitong kaluwagan. Ano ang ginagawa ni Donald Trump dito? Binigyan ni Donald Trump ng 1 linggo ang Iran para pumirma ng kasunduan. Ayon sa kanya, 75% ng napagkasunduan ang balangkas ng kasunduan sa pagitan ng US at Tehran. At dito, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang sitwasyon kung saan sinabi rin ni Trump na may 75% kahandaan na. Kung ako siya, hindi ko gagamitin ang pariralang iyon. Nasunog na siya dati. Noong Disyembre 2025 matapos ang pagpupulong ni Trump kay Zelensky tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia sa Ukraine, sinabi nga ito, "Malaki na ang naging progreso natin sa pagtigil ng digmaang ito. Sabi nga ng iba, nasa 75% na tayo." Sa usapin ng pagbibigay ng garantiya ng seguridad para sa Ukraine, umabot na rin tayo sa 75% na progreso. Ngayon, matapos ang 5 buwan gaya ng nakikita ninyo, hindi pa rin natatapos ang digmaan sa Ukraine. Kaya dapat mas mag-ingat si Trump sa mga pahayag niya tungkol sa 75%. Dito ko na muna iiwan. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.